Makinig ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat, ito ay para lamang sa A. Kung kumakain ka ng prutas araw-araw dahil iniisip mong hindi ito makakasama sa'yo. Kung ang saging ay bahagi ng iyong araw-araw na routine sa umaga, hapon, o halos sa smoothies. Kung nasabi mo na kailanman, at least, healthy naman ang kinakain ko, kailangan kong manatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Dahil ang malalaman mo ay isang bagay na kadalasan ay natutuklasan ng mga tao ng huli na. May isang prutas na kinikilala sa buong mundo bilang healthy, inirekomenda ng mga fitness coach, doktor, at mga diet plan, ngunit kapag kinain araw-araw, maaari itong tahimik na magdulot ng matinding stress sa iyong atay. Walang sakit. Walang babala. Walang halatang sintomas. At pagdating ng panahon na malaman ng mga tao ang nangyayari, nandyan na ang pinsala. Ginawa ang video na ito para sa iyo dahil sa huli, ipapaliwanag ko. Bakit naiba ang epekto ng prutas na ito sa atay kumpara sa ibang pagkain? Sino ang hindi dapat kumain nito araw-araw? Gaano kadalas ito ligtas kainin? At kung ano ang sinasabi ng mga eksperto kumpara sa kung ano ang pinopromote ng social media? Kung laktawan mo ang video na ito, maaari kang magpatuloy sa isang bagay araw-araw na pakiramdam ay healthy, ngunit unti-unting kumakalaban sa iyong katawan. Ngayon, sandali at gawin mo ito para sa akin. Mag-comment sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood, ang iyong bansa at lungsod. Gusto kong malaman na narito ka sa akin. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay umiiral para sa isang dahilan lamang. Upang sabihin sa iyo ang mga katotohanan tungkol sa kalusugan na bihirang ipaliwanag ng malinaw, tapat, at walang takot. Maraming tao ngayon ang pagod. Laging lumalaki ang kanilang tiyan. Patuloy na tumataas ang kanilang blood sugar. Ang kanilang liver numbers ay medyo mataas. At nalilito sila dahil naniniwala silang tama ang kanilang kinakain. Kung ito ay totoo sa iyo, mag-drop ng i sa comments ngayon. Manatili hanggang sa dulo ng video. Hindi dahil ako ang humihiling, kundi dahil nakadepende sa iyong atay ang malalaman mo dito. Maging diretso tayo dahil dito kadalasan nagiging uncomfortable ang karamihan. Ang prutas na pinag-uusapan natin ngayon ay saging. Saging. Kung nagulat ka, i-pause muna ang video na ito sandali at mag-drop ng i sa comment section. Lahat ay may saging. Madali itong bilhin, madaling kainin, at sobrang pinopromote bilang iperpektong pagkain. Inirekomenda ito ng mga doktor. Inirekomenda sa givena. Binibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasama ito sa mga diet plan ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng maraming taon, tinuro sa atin na ang saging ay ligtas, at nakabubuti pa, kahit gaano kadalas natin ito kainin. Pero heto ang bahagi na bihira ipaliwanag ng malinaw. Ang saging ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na asukal na karaniwang kinakain araw-araw, at karamihan sa asukal na yon ay fructose. Ito ay napaka-importanteng punto, kaya makinig ng mabuti. Ang fructose ay hindi kumikilos tulad ng ibang carbohydrates. Hindi ito nagbibigay ng pagkain sa iyong mga kalamnan. Hindi nito direktang pinapagana ang iyong utak. Hindi rin ito malayang dumadaloy para magamit ng katawan. Halos lahat ng fructose ay napoproseso sa atay. Kaya sa tuwing kakain ka ng saging, kailangang ihinto ng atay mo ang ginagawa nito at harapin ang asukal na iyon. Isang saging ay tila walang problema. Dalawang saging ay pakiramdam ay harmless. Isang saging araw-araw ay pakiramdam ay healthy. Pero ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung gaano kadalas at kung paano ito hinahandle ng katawan mo. Kung ang saging ay bahagi ng araw-araw mong routine, mag-comment ng iay sa ibaba. Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang modernong saging ay iba sa saging na kinakain ng ating mga lolo't lola. Mas matamis ito, mas malaki, at pinapalaki para sa sugar content, hindi para sa medicinal value.
Ang isang medium rare na saging ay maaaring may 12 hanggang 15 gramo ng asukal, at habang tumatanda o humihilom ang saging, mas madaling maabsorb ng katawan ang asukal na iyon. Ibig sabihin, ang atay mo ay tumatanggap ng mabilis at concentrated na fructose load. At ang atay mo ay hindi nagrereklamo kapag stressed ito. Hindi ito sumasakit. Hindi ito nag-alerto. Hindi ito nagbibigay babala. Sa halip ito ay nag-a-adapt. Tahimik. Mapanganib. Ayon sa mga metabolic specialists, kapag dumating ang fructose sa atay at wala namang agarang kailangan sa enerhiya, kino-convert ng atay ito sa taba. Ang taba na iyon ay nagsisimulang maipon sa loob ng liver cells. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng fatty liver, kahit sa mga taong hindi umiinom ng alcohol at hindi itinuturing na overweight. Kung sinabihan ka na ang fatty liver ay nanggagaling lang sa alcohol o junk food, mag-drop ng kung bago sa iyo ang impormasyon na ito. Ito ang dahilan kung bakit nagiging problema ang saging kapag araw-araw kainin, hindi dahil ito masama, kundi dahil ang paulit-ulit na stress ay nagiging chronic overload. Isipin mo ng tapat. Isang saging sa umaga. Isa pa sa smoothie. Isa pa bilang snack. Hindi na ito prutas lang, ito ay araw-araw na pressure sa atay. At ang pinakamapanganib na bahagi. Maraming tao ang proud dito. Naniniwala silang tama ang kanilang ginagawa. Naniniwala silang ang prutas ay pantay sa kaligtasan. Pero ang biology ay hindi iniintindi ang intensyon. Ang atay mo ay iniintindi lang ang load. Kung nagsisimula ng maging malinaw ito sa iyo, mag-comment ng nakikita li. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag natin kung bakit ang fructose ay napoproseso tulad ng alcohol sa atay, at bakit nagbabala ang mga eksperto sa buong mundo tungkol sa araw-araw na fructose intake, kahit galing sa prutas. Huwag itong laktawan. Makinig ng mabuti dahil ito ang bahagi na magbabago sa pananaw mo tungkol sa asukal magpakailanman. Hindi lahat ng asukal ay pareho. At dito kadalasan nalilito ang karamihan. Naririnig natin ang salitang asukal at iniisip na isa lang ang ibig sabihin, pero sa loob ng katawan mo, iba-iba ang kilos ng bawat uri ng asukal. At ang pinakamaling na intindihan sa lahat ay ang fructose. Ang glucose, ang uri ng asukal na matatagpuan sa kanin, tinapay, at ilang gulay, ay maaaring gamitin ng halos lahat ng selula sa katawan mo. Ginagamit ito ng kalamnan mo. Ginagamit ito ng utak mo. Ginagamit ito ng iba pang organs mo. Kapag pumasok ang glucose sa dugo, maraming destinasyon ang maaari nitong puntahan. Ang fructose ay iba. Ang fructose ay may isang destinasyon lamang. Ang atay. Hindi ito opinyon, ito ay biology. Ayon kay Robert Lustig, isa sa pinakarespetadong endocrinologist sa mundo at nangungunang eksperto sa metabolic disease, ang fructose ay halos buong buo na napoproseso ng atay, at kapag sobra ang konsumo, kumikilos ito halos tulad ng alcohol. Pagnilayan mo muna iyon saglit. Kung nagulat ka sa pahayag na iyon, mag-drop ng sa comments. Kapag pumasok ang alcohol sa katawan, inihihinto ng atay ang lahat para i-detoxify ito. Ang fructose ay nagpapasiklab ng kaparehong reaksyon. Kailangang iproseso agad ng atay ang fructose. At kapag madalas itong dumarating araw-araw, hindi nakakapahinga ang atay. Dito nagsisimulang magkaproblema. Hindi tulad ng glucose, ang fructose ay hindi nagtitrigger ng insulin ng maayos. Hindi nito nasasabi sa utak mo ang sapat na. Kaya madalas, kumakain ang mga tao ng mas maraming fructose nang hindi nila namamalayan, lalo na mula sa prutas, smoothies, at juices. Kung naranasan mo nang magutom agad pagkatapos kumain ng prutas, mag-comment ng kung nangyari iyon sa'yo. Kapag napuno ng fructose ang atay at puno na rin ang glycogen storage, iisa na lang ang opsyon ng atay. Kina-convert nito ang fructose sa taba. Ang taba na ito ay hindi agad napupunta sa tiyan mo. Nanatili ito sa loob mismo ng atay. Dito nagsisimula ang non-alcoholic fatty liver disease.
At heto ang mapanganib na katotohanan, hindi mo kailangan ng junk food, soda, o alkohol para mangyari ito. Ang paulit-ulit na exposure sa fructose mismo ay sapat na. Ipinapakita ng maraming pag-aaral sa respetadong medical journals na ang mataas na konsumo ng fructose ay nagdadagdag ng taba sa atay, pamamaga, at insulin resistance, kahit sa mga taong mukhang payat sa labas. Kung sinabihan ka na ang liver problems ay para lang sa overweight na tao, mag-drop ng hindi sa comments kung hindi mo na pinaniniwalaan iyon. Ang atay ay sobrang resilient, pero hindi ito hindi natitinad. Tinatanggap nito ang abuse ng tahimik sa loob ng maraming taon. Nag-a-adapt. Nagko-compensate. At ang katahimikan na yon ang dahilan kung bakit napakamapanganib ng fructose. Pakiramdam mo ay ayos lang. Normal ang iyong gana. Maaaring hindi gaanong nagbabago ang timbang mo. Pero sa loob, ang atay mo ay nagtatrabaho ng sobra. At ang saging, dahil sa kadalasang kinakain ito at tanggap sa lipunan bilang i-araw-araw na pagkain, ay nagiging isa sa pinakakaraniwang pinagmumulan ng chronic fructose exposure. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinasabi ng mga eksperto na ang fructose ay lason. Sinasabi nila, mahalaga ang dami at dalas. Maliit na halaga paminsan-minsan. Kayang i-handle ng atay. Katamtamang halaga ng paulit-ulit. Nag-adapt ang atay. Mataas na halaga araw-araw. Unti-unting nagsisimulang mag-fail ang atay. Kung naiintindihan mo na ang koneksyon, mag-comment ng "na-recognize connecting". Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng atay habang nagpapatuloy ang prosesong ito, at bakit maraming tao ang may liver stress nang hindi nila alam. Mag-focus ka. Mahalaga ito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag ito ay naging araw-araw na gawi, dahil dito tahimik na nabubuo ang pinsala. Ang pagkain ng saging paminsan-minsan ay hindi problema. Ang problema ay nagsisimula kapag ang saging ay naging routine, bawat umaga, bawat smoothie, bawat snack, araw-araw. Karamihan ng tao ay hindi iniisip ang saging bilang asukal. Iniisip nila ito bilang enerhiya, potassium, o fiber. Pero ang atay mo ay hindi tumitingin sa labels. Nakikita nito ay fructose load. Ang isang medium ripe na saging ay may humigit kumulang 12 hanggang 15 gramo ng asukal. Kapag kinain mo ito, mabilis na nararating ng asukal ang atay. Sa unang ilang beses, mahusay itong hinahandle ng atay. Iniimbak ang kaunting enerhiya, pinoproseso ang natitira, at nagpapatuloy. Pero ang atay ay may memorya. Kapag pare-pareho ang signal araw-araw, ang atay ay lumilipat mula short-term processing patungong long-term adaptation. Ganito ang hitsura ng adaptation. Sa simula, ang sobrang fructose ay kino-convert sa glycogen. Kapag puno na ang glycogen stores, na mabilis mangyari sa mga taong regular kumakain, nag-iba ang atay ng strategy. Sinisimulang i-convert ang fructose sa taba sa proseso na tinatawag na de novo lipogenesis. Ang taba na ito ay hindi agad lumalabas ng atay. Nanatili ito doon. Sa paglipas ng panahon, maliit na fat droplets ay naiipon sa loob ng liver cells. Isa-isa, hindi sila nagdudulot ng sintomas. Ngunit kapag pinagsama-sama, binabago nila ang paraan ng paggana ng atay. Ito ang maagang yugto ng fatty liver disease. At heto ang bahagi na hindi naintindihan ng karamihan, maaari kang payat, aktibo, at mayroon pa ring fatty liver. Kung ito ay taliwas sa dati mong pinaniwalaan, mag-comment ng "Yuy". Habang naiipon ang taba, nagiging hindi gaanong epektibo ang atay sa pag-regulate ng blood sugar, cholesterol, at hormones. Nagsisimula itong mag-leak ng taba sa dugo bilang triglycerides. Tumaas ang insulin resistance. Tahimik na tumataas ang pamamaga. Pero hindi mo nararamdaman ang sakit. Sa halip, napapansin ng tao ang mga bagay na tila walang koneksyon. Walang paliwanag na pagod. Brain fog. Hirap magbawas ng taba sa tiyan. Malakas na craving sa asukal. Pakiramdam mabigat pagkatapos kumain.
Hindi nila iniugnay sa prutas. Sinasabi nila na sanhi ito ng edad. Sinasabi nila na sanhi ito ng stress. Sinasabi nila na sanhi ito ng genetics. Kung naranasan mo na ang kalituhan kung bakit hindi na tumutugon ang katawan mo tulad dati, mag-comment ng "Yay". May isa pang detalye na mahalaga, ripeness. Kapag mas hinog ang saging, mas mataas ang sugar concentration at mas mabilis na nararating ng asukal ang atay. Ang sobra hinog na saging ay nagdudulot ng mas mabilis na spike sa blood sugar at fructose delivery kumpara sa bahagyang hilaw. Kaya kapag sinasabi ng tao, isa lang naman ang saging, hindi nila naintindihan na ang isang hinog na saging araw-araw ay hindi neutral, ito ay paulit-ulit na metabolic pressure. At kapag ang mga saging ay hinahalo sa smoothies, dumadoble ang problema. Ang blending ay nagbabagsak ng fiber, kaya mas madaling maabsorb ang fructose. Ang pakiramdam na magaan at healthy ay nagiging sugar rush diretsyo sa atay. Kung umiinom ka ng banana smoothies, mag-comment ng "Yay smoothie". Ipinapakita ng mga scientific studies na nailathala sa liver at metabolic journals na ang araw-araw na exposure sa fructose ay nagpapataas ng liver fat accumulation kahit walang sobrang calories. Ibig sabihin, hindi lang sa dami ng kinakain, kundi sa paulit-ulit na trabaho ng atay. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagugulat kapag ang blood tests nila ay nagpapakita ng elevated liver enzymes kahit na kumakain sila ng malinis o healthy. Ang atay nila ay tahimik na overloaded. Hindi dahil sa junk food. Hindi dahil sa alcohol. Kundi dahil sa mga araw-araw na gawin na tila walang pinsala. Kung ito ay nagpapaisip sa iyo na muling suriin ang routine mo, mag-comment ng rethinking. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang pinsalang ito ay madalas hindi napapansin sa loob ng maraming taon at bakit nananatiling tahimik ang atay hanggang sa malala na ang problema. Huwag mawala sa focus. Dito nagsisimulang maging mapanganib ang sitwasyon, hindi dahil mabilis ang pinsala, kundi dahil ito ay tahimik. Ang atay ay hindi sumisigaw kapag ito ay stressed. Hindi ito nagpapadala ng matinding sakit. Hindi ito malinaw na nagbabala. Ang katahimikan na iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi napapansin ang nangyayari. Kapag ang atay ay overloaded araw-araw, kahit sa isang bagay na socially accepted tulad ng prutas, ito ay nag-adapt sa pamamagitan ng pagpabagal ng ilang functions at pag-prioritize ng survival. Patuloy kang nabubuhay, iniisip na ayos lang ang lahat, habang sa loob, nagsusumikap ang atay na makasabay sa trabaho. Karamihan ng tao ay iniisip na ang liver disease ay halata, dilaw na mata, malubhang karamdaman, o hospitalization. Pero ayon sa mga hepatologists, ang fatty liver ay maaaring umiral ng maraming taon nang walang dramatikong sintomas. Sa halip, ang mga senyales ay subtle at madaling ipagwalang bahala. Nagsisimulang makaramdam ng pagod kahit pagkatapos ng tulog. Hindi na malinaw ang focus. Tumataas ang timbang, lalo na sa tiyan. Tumitindi ang cravings, lalo na sa matatamis. At dahil ang mga sintomas na ito ay hindi seryoso, sa pakiramdam, maraming tao ang hindi pinapansin ito. Kung naranasan mo na ang alinman dito at binaliwala, mag-comment ng "Yay". Isa sa pinaka-nakakaligtaang senyales ng liver stress ay persistent fatigue. Hindi yung pagod na nawawala sa pahinga, kundi yung pakiramdam na hindi bumabalik ang enerhiya mo. Ito ay dahil ang atay ay may central role sa energy regulation. Kapag inflamed o overloaded ito, nararamdaman mo ang bigat sa buong katawan. Isa pang senyales ay brain fog. Ang atay ay tumutulong sa paglilinis ng toxins sa dugo. Kapag nahihirapan ito, maaaring maapektuhan ang brain function. Inilalarawan ng mga tao ito bilang mental slowness, forgetfulness, o hirap sa pag-concentrate, ngunit sinisisi nila ang edad o stress. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-drop ng "i" sa ibaba. Pagkatapos, narito ang belly fat. Maraming tao ang hindi alam na malapit na konektado ang fatty liver at taba sa tiyan. Habang tumataas ang liver fat, tumataas ang insulin resistance, kaya mas madali ang pag-ipon ng taba sa paligid ng waist.
Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nag-ingat sa pagkain, nag-ehersisyo, at hindi pa rin mabawasan ang tiyan. Kung nasabi mo na dati, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumababa ang tiyan ko, mag-comment ng iyay. Ang pinakamapanganib na bahagi, ang routine blood tests, ay maaaring magmukhang almost normal. Maaaring bahagyang mataas ang liver enzymes o nasa range pa rin. Sinasabi ng doktor walang dapat ikabahala at nagpapatuloy ang mga tao sa kanilang gawi. Samantala, ang atay ay patuloy na nag-adapt pero may limitasyon ang adaptation. Sinasabi ng mga eksperto tulad ni Jason Fung na ang fatty liver ay kadalasang unang malinaw na senyales ng mas malalim na metabolic dysfunction at ang fructose ay isa sa pinaka-consistent na contributor. Hindi dramatiko ang pinsala sa simula. Unti-unti. Araw-araw. Pagkain sa pagkain. Gawi sa gawi. At dahil ang mga saging ay itinuturing na safe, hindi iniisip ng mga tao na questionin ito. Kung hindi mo pa nasabi na ang prutas ay maaaring magdulot ng liver stress, mag-comment ng bago info. Ang katahimikan na ito ang nagpapahintulot sa kondisyon na unti-unting lumala. Tumataas ang fat accumulation, tumataas ang inflammation, tumataas ang insulin resistance, tumataas ang fat storage, isang vicious cycle na self-reinforcing. At lahat ito ay maaaring mangyari habang pakiramdam mo ay mostly okay. Kaya mahalaga ang awareness. Ang layunin ay hindi takot. Ang layunin ay pag-unawa. Dahil kapag nakilala mo na ang pattern, maaari mo itong putulin. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang saging sa blood sugar at insulin at bakit pinapalala nito ang liver stress sa paglipas ng panahon. Manatili sa akin. Mahalaga ang bahaging ito. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang blood sugar dahil dito nagkakaugnay ang liver stress at metabolic damage. Maraming tao ang naniniwala na ligtas ang saging para sa blood sugar. May iba pang sinasabi pang kumain ng saging para sa enerhiya o balanse. Pero kapag tiningnan mo ang nangyayari sa loob ng katawan, ibang larawan ang lumilitaw. Ang hinog na saging ay may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, hindi lang basta may asukal ito, mabilis nitong naihahatid ang asukal sa bloodstream. Kapag mas hinog ang saging, mas mabilis itong nangyayari. Kapag mabilis tumaas ang blood sugar, naglalabas ng insulin ang pancreas. Trabaho ng insulin na itulak ang asukal sa mga selula at imbak ang sobra. Kapag paminsan-minsan lang ito nangyayari, kayang hawakan ng katawan. Pero kapag araw-araw itong nangyayari, nagsisimulang mabawasan ang bisa ng insulin. Ito ang tinatawag na insulin resistance. Kung narinig mo na ang term na ito pero hindi mo talaga naintindihan, mag-comment ng "Yay". Ang insulin resistance ay nangangahulugang humihinto ang mga selula sa tamang pagtugon sa insulin. Naglalabas ng mas maraming insulin ang pancreas bilang kompensasyon. Mananatiling mataas ang blood sugar ng mas matagal. At ang atay ang nagiging pangunahing storage site para sa sobrang enerhiya. Dito nagkakaroon ng mas malaking papel ang saging kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang saging ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar, ginagawa ito nang hindi nagbibigay ng lasting fullness. Ang fructose ay hindi nag-a-activate ng satiety hormones tulad ng protein o healthy fats. Kaya pagkatapos kumain ng saging, maraming tao ang nagugutom agad. Kung naranasan mo nang kumain ng prutas at nagutom agad, mag-comment ng "Yay". Ito ay nagreresulta sa paulit-ulit na pagkain, paulit-ulit na insulin spikes, at paulit-ulit na exposure ng atay sa asukal. Sa paglipas ng panahon, nagiging insulin-resistant din ang atay, kaya mas mahirap i-regulate ang glucose at fat metabolism. At kapag ang atay ay insulin-resistant na, nagsisimula itong gumawa ng mas maraming glucose kahit hindi mo kailangan. Dito nagsisimula ang blood sugar problems. Ayon sa mga eksperto sa metabolic health, ang fatty liver at insulin resistance ay magkasabay na nade-develop. Ang isa ay pinapalakas ang isa pa. Kapag tumataas ang liver fat, lumalala ang insulin resistance. Kapag lumalala ang insulin resistance, tumataas ang liver fat.
Nagiging loop ito. Kung naintindihan mo na ang koneksyon, mag-comment ng loop. Para sa mga may prediabetes, diabetes, PCOS, o metabolic syndrome, ang araw-araw na pagkain ng saging ay tahimik na nagtataas ng blood sugar at nagpapahirap sa kontrol nito. Maraming tao ang nagugulat kapag hindi bumubuti ang kanilang numbers, kahit kumakain ng prutas at iniiwasan ang matatamis. Ang problema ay hindi intensyon. Ang problema ay physiology. Isa pang faktor na madalas hindi pinapansin, timing. Ang pagkain ng saging kapag hindi aktibo, tulad ng gabi o habang nakaupo buong araw, ay nagpapataas ng posibilidad na ang asukal ay maiimbak bilang taba. Walang pangangailangan sa mabilis na enerhiya sa oras na iyon. Kaya kapag ang saging ay naging default snack imbes na strategic food, ang atay ang nagbabayad ng presyo. Kung karaniwan mong kinakain ang saging habang nakaupo o nagpapahinga, mag-comment ng nakaikupo sitting. Ipinapakita ng mga medical studies na ang high fructose diets ay nagpapataas ng triglycerides, nagpapalala ng insulin sensitivity, at nagpo-promote ng fat storage, lahat ay nagdudulot ng stress sa atay. Nangyayari ito kahit na hindi sobra ang total calories. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagiging disappointed sa kanilang resulta. Sinusunod nila ang payo. Kumakain ng prutas. Iniiwasan ang junk food. Pero lumalala ang kanilang health markers. Ang katotohanan ay hindi komportable pero kailangan itong malaman. Ang prutas hindi otomatikong protective. Mahalaga ang frequency. Mahalaga ang context. Sa susunod na kabanata, titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga respetadong eksperto sa medisina tungkol sa prutas, fructose, at liver health, hindi mga influencers, hindi trends, kundi clinical insight. Manatili sa akin. Ngayon, linawin natin ang gulo dahil dito nagmumula ang kalituhan. Pinapakita ng social media na simple lang ang nutrisyon. Sinasabi ng mga influencers, kumain ito araw-araw. Pinopromote ang smoothies bilang detox. Ang mga saging ay tinatawag na clean energy. Pero ang totoong medical experts ay hindi nagsasalita sa slogans, nagsasalita sila tungkol sa mechanisms, limits, at context. At kapag pinakinggan mo sila, ibang mensahe ang lalabas. Ang mga nangungunang liver specialists at metabolic doctors ay palaging pareho ang sinasabi, ang prutas ay hindi unlimited food. Ayon sa research na isinummarize ng Harvard Health at ng maraming hepatology journals, ang sobrang fructose intake ay malakas na naugnay sa non-alcoholic fatty liver disease. At kasama dito ang fructose mula sa prutas, hindi lang mula sa soda. Kung taliwas ito sa dati mong narinig, mag-comment ng "Yuy". Sinasabi ng mga eksperto tulad ni Robert Lustig na ang problema ay hindi ang prutas mismo, kundi ang chronic fructose exposure ng walang metabolic demand. Kapag paulit-ulit na dumarating ang fructose sa atay at puno na ang energy stores, wala nang ibang magagawa ang atay kundi i-convert ito sa taba. Hindi mahalaga kung ang fructose ay mula sa soda o sa saging. Maingat ang mga doktor sa kanilang mga salita. Hindi nila sinasabi na masama ang prutas. Sinasabi nila, dose-dependent ang prutas. At mahalaga ang pagkakaibang iyon. Ipinapaliwanag ng mga endocrinologists na historically, ang prutas ay seasonal, mas maliit, at kinakain pagkatapos ng pisikal na gawain. Ngayon, ang prutas ay available buong taon, mas malaki, mas matamis, at kinakain habang nakaupo, kadalasan hinahalo at mabilis kainin. Kung karamihan ng lifestyle mo ay sedentary, mag-comment ng "Yuy". Ang hindi pagkakatugma ng intake at activity na ito ang nagpapahirap sa atay. Binibigyang diin din ng medical professionals na hindi otomatikong pinapawalang bisa ng fiber ang sugar. Kahit na ang whole fruit ay may fiber, mahalaga pa rin ang sugar content, lalo na para sa mga may insulin resistance, fatty liver, o metabolic disease. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan inirekomenda ng clinicians na limitahan ang high-sugar fruits tulad ng saging, ubas, at mangga para sa mga pasyenteng may liver issues. Kung wala pang nakapagpaliwanag sa iyo nito ng malinaw, mag-comment ng key first time.
Isa pang mahalagang punto na binibigyang diin ng eksperto ay individual variation. Ang iba ay mas tolerante sa prutas kaysa sa iba. Mahalaga ang genetics, activity level, liver health, at insulin sensitivity. Ito ang dahilan kung bakit nabibigo ang blanket advice. Isang tao kumakain ng saging at nabuburn off agad. Ang isa naman ay naiimbak ito bilang taba sa atay. Pareho silang iniisip na healthy ang kanilang ginagawa. Hindi nagtataya ang mga doktor, tinitignan nila ang labs, sintomas, at history. Kapag mataas ang liver enzymes o triglycerides, kadalasang unang ne-review ang fruit intake. Hindi ito extreme dieting. Ito ay targeted correction. Kung sang-ayon ka na ang nutrisyon ay dapat personalized, mag-comment ng sang-ayon agree. Nagbabala rin ang mga eksperto tungkol sa liquid fruit. Ang pagblend ng prutas ay tinatanggal ang natural na slowdown effect ng chewing at mabilis na naihahatid ang sugar. Ito ay mas mabilis na nag-o-overwhelm sa atay kumpara sa whole fruit na paminsan-minsan lang kinakain. Kaya maraming clinicians ang unang ipinapayo sa pasyente, huwag munang uminom ng smoothies bago pa man bawasan ang desserts. Kung regular kang umiinom ng fruit smoothies, mag-comment ng smoothie. Ang takeaway mula sa totoong eksperto ay hindi takot, ito ay kalinawan. Maaaring bahagi ng healthy diet ang prutas. Pero ang araw-araw na high fructose fruit nang walang pangangailangan ay nagiging pabigat sa atay. At ang saging, dahil ito ay convenient, matamis, at socially accepted, ay isa sa pinakakaraniwang offender, hindi dahil sa masama, kundi dahil sa sobra ang paggamit. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung sino ang dapat talagang umiwas sa pagkain ng saging araw-araw, base sa medical risk, hindi opinyon. Manatiling nakatutok. Ngayon, kailangan natin ng katapatan, dahil ito ay hindi tungkol sa pangkalahatang payo, kundi tungkol sa panganib. Ang araw-araw na pagkain ng saging ay hindi delikado para sa lahat. Pero para sa ilang tao, isa ito sa pinakamapanganib na gawi para sa atay at metabolic health. At ang problema, marami sa grupong ito hindi alam na kabilang sila rito. Kung handa kang maging tapat sa sarili, manatili ka sa akin. Kung ikaw ay na-diagnose na may fatty liver, ang araw-araw na saging hindi kaibigan ng atay mo. Ang atay mo ay nag-imbak na ng sobrang taba. Kapag paulit-ulit mong idinagdag ang fructose, pinipilit ng atay na i-convert ang mas maraming asukal sa taba. Ito ay nagpapabagal sa recovery at nagpapalala ng pamamaga, kahit na malinis ang ibang pagkain mo. Kung ito ay totoo sa'yo, mag-comment ng yay. Kung ikaw ay may prediabetes o diabetes, ang araw-araw na saging ay tahimik na nagpapahirap sa kontrol ng blood sugar. Ang sugar load nito ay nagtataas ng glucose at insulin, kaya mas mahirap ang regulation sa paglipas ng panahon. Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi bumubuti ang kanilang numbers, at bihira na questionin ang prutas. Kung naguluhan ka sa iyong blood sugar readings, mag-comment ng confused. Ang mga taong may mataas na triglycerides ay isa pang high-risk group. Malapit ang koneksyon ng triglycerides sa liver fat production. Pinapataas ng fructose ang triglyceride synthesis direkta sa atay. Ang araw-araw na saging ay pinananatiling aktibo ang pathway na ito. Kung sinabihan kang mataas ang triglycerides, mag-comment ng UEILE. Mayroon ding abdominal obesity, taba sa tiyan na hindi bumababa sa diet o exercise. Ito ay madalas na senyales ng insulin resistance at liver fat accumulation. Ang araw-araw na fructose intake ay nagpapanatili ng mataas na insulin at aktibong fat storage. Kung ang belly fat ang pinakamalaking problema mo, mag-comment ng belly. Ang mga taong may PCOS o hormonal imbalance ay kailangan ding mag-ingat. Ang insulin resistance ay may malaking papel sa hormonal disruption. Ang araw-araw na sugar spikes, kahit mula sa prutas, ay nagpapalala ng sintomas sa paglipas ng panahon. Kung ito ay tumutugma sa iyo o sa isang mahal mo, mag-comment ng yay. Ang chronic fatigue ay isa pang nakakaligtaang senyales. Kapag ang atay ay palaging under metabolic pressure, naapektuhan ang energy regulation.
Nararamdaman ng tao ang pagod, kawalan ng motibasyon, at foggy na isip, ngunit nagpapatuloy pa rin sa pagkain ng mga pagkain iniisip nilang nagbibigay enerhiya. Kung madalas kang nakararamdam ng pagod, mag-comment ng tired. Mahalaga rin ang edad. Habang tumatanda tayo, bumababa ang insulin sensitivity at bumabagal ang liver regeneration. Ang kaya ng katawan mo noon sa 25 ay maaaring maging pabigat na sa 45 o 60. Ang araw-araw na saging na dati ay tila harmless ay maaaring biglang maging problema. Kung ikaw ay higit sa 40, mag-comment ng i-40 panandang pandagdag. Ang pinakamapanganib, maraming tao ang pumapasok sa maraming kategorya ng sabay. May bahagyang mataas na blood sugar, mild belly fat, at paminsang pagod, ngunit walang pakiramdam na urgent. Ganito nagtatago ang liver stress. Madalas sinasabi ng mga doktor, watch it lang, at nagpapatuloy ang mga tao sa gawin nila ng walang pagbabago. Ngunit ang maliit na stress araw-araw ay nagdudulot ng akumulasyon. Ito ay hindi tungkol sa tuluyang pagtigil sa saging magpakailanman. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang hindi dapat kumain nito araw-araw. Kung napaisip ka tungkol sa sariling gawi, mag-comment ng reflecting. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin. Gaano kadalas talaga ligtas kumain ng saging? Paano ito kainin ng strategic? At paano mabawasan ang liver stress nang hindi tuluyang iniwan ang prutas? Manatili sa akin. Ngayon, magdala tayo ng balanse sa pag-uusap na ito dahil ang takot ng walang direksyon ay hindi nakakatulong sa kahit sino. Ang saging hindi lason. Hindi masama. Hindi ito bagay na dapat matakot ka magpakailanman. Ang problema hindi kailanman ang saging mismo, ang problema ay frequency, timing, at context. Maraming tao ang hindi ito natutunan. Karamihan sa mga medical experts at metabolic specialists ay nagkakasundo sa isang bagay. Ang high-sugar fruits ay hindi dapat kainin araw-araw ng lahat. Dapat gamitin ang mga ito ng strategically, hindi basta-basta. Para sa karamihan ng may concern sa atay o blood sugar, pinakaligtas ang saging kapag kinakain lamang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, hindi araw-araw. Binibigyan nito ang atay ng oras para linisin ang taba, maibalik ang insulin sensitivity, at makabawi sa pagitan ng exposures. Kung ito ay nakakagulat sa iyo, mag-comment ng yay. Mahalaga rin ang timing katulad ng frequency. Pinakamainam kainin ang saging pagkatapos ng physical activity, hindi habang matagal nakaupo. Kapag nagamit na ng muscles ang glycogen, may ibang pupuntahan ang asukal maliban sa atay. Pinapababa nito ang fat conversion at insulin spikes. Kung karaniwan mong kinakain ang saging habang inactive, mag-comment ng i-inactive. Mahalaga rin ang ripeness. Ang bahagyang berde na saging ay may mas maraming resistant starch at mas kaunting sugar na agad na magagamit. Ang sobrang hinog na saging ay mabilis maghatid ng sugar at nagpapataas ng liver load. Kung pipiliin mong kumain ng saging, ang pag-iwas sa overripe ay nakababawas ng metabolic stress. Kung hindi mo alam na mahalaga ang ripeness, mag-comment ng bago niyay. Mahalaga rin ang portion size. Ang isang medium na saging ay isang buong sugar serving na. Kapag kumain ka ng 2 ng sabay, dumarami ang load. Ang pag-blend ng saging sa smoothies ay nag-aalis ng chewing resistance at nagpapabilis ng sugar absorption na na-overwhelm ang capacity ng atay. Kung madalas kang uminom ng banana smoothies, mag-comment ng smoothie. Binibigyang diin din ng eksperto ang pairing. Ang pagkain ng saging mag-isa ay mabilis itaas ang blood sugar. Kapag pinareho sa protein o healthy fats, bumabagal ang absorption at nababawasan ang insulin spikes. Hindi nito ginagawa silang harmless, pero nabawasan ang stress sa katawan. Kung hindi mo pa nasubukan na i-pair ang prutas sa protein, mag-comment ng T-learning. Isa pang mahalagang punto, pakinggan ang katawan mo. Kung nagugutom ka agad pagkatapos kumain ng saging, nagkakaroon ng sugar cravings, o nakakaramdam ng bagal, ito ay feedback, hindi kahinaan. Sinasabi sa iyo ng katawan mo ang isang bagay. Kung naramdaman mo na ito dati, mag-comment ng I have.
Ang layunin ay hindi elimination, kundi control. Hindi mo pinoprotektahan ang atay sa pamamagitan ng pag-aalis ng kaligayahan sa pagkain. Pinoprotektahan mo ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng automatic habits na hindi na nakakatulong sa physiology mo. Para sa maraming tao, ang simpleng pagbabawas ng saging mula araw-araw tungo sa paminsan-minsan ay nagpapabuti ng liver enzymes, triglycerides, blood sugar control, energy levels. At kadalasang nagugulat sila kung gaano kabilis nagaganap ang improvement. Kung gusto mo ng practical guidance kaysa extreme measures, mag-comment ng isang-ayon agree. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin ang mas magagandang prutas para sa liver health, mga prutas na nagpapalusog ng hindi nag-o-overload, at kung paano bumuo ng fruit strategy na sumusuporta sa healing imbes na stress. Manatili sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang solusyon, dahil ang kaalaman lang sa kung ano ang bawasan ay kalahati lang ng laban. Kailangan mo ring malaman kung ano ang dapat piliin imbes na ang mga pagkain na nagdudulot ng stress sa atay. Hindi lahat ng prutas ay nagpapahirap sa atay sa parehong paraan. Ang ilan ay talaga namang sumusuporta sa liver function, nagpapababa ng inflammation, at nagpapabuti ng insulin sensitivity kapag kinakain ng tama. Ang susi ay sugar load, fiber quality, at metabolic impact. Kung handa ka ng pumili ng mas matatalinong pagkain, manatili ka sa akin. Isa sa mga pinakamahusay na grupo ng prutas para sa liver health ay ang berries. Ang berries ay mababa sa fructose, mataas sa antioxidants, at mayaman sa fiber. Pinapabagal nila ang sugar absorption at binabawasan ang oxidative stress sa liver cells. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang berries ay nagpapabuti ng insulin sensitivity at nagpapababa ng liver fat markers sa paglipas ng panahon. Kung gusto mo ng strawberries, blueberries, o raspberries, mag-comment ng berries. Isa pang makapangyarihang opsyon ay avocado. Ang avocado ay technically isang prutas, pero kumikilos ito na parang healthy fat kaysa sa sugar source. Halos walang fructose ito, sumusuporta sa bile production, at tumutulong sa atay na iproseso ang taba ng mas epektibo. Pinapabuti rin ng avocado ang satiety, kaya nababawasan ang cravings para sa matatamis. Kung regular kang kumakain ng avocado, mag-comment ng yee. Ang mansanas, kapag kinakain ng buo at sa moderation, ay friendly din sa atay. May pectin ito, isang uri ng fiber na tumutulong sa pagbind ng toxins at sumusuporta sa gut-liver detox pathways. Ang susi, portion control at iwasan ang apple juice. Kung kasama sa routine mo ang mansanas, mag-comment ng apple. Ang citrus fruits, lalo na ang lemons at limes, ay sumusuporta sa liver enzyme activity at bile flow. Mababa ang sugar at mataas sa compounds na tumutulong sa atay na i-neutralize ang toxins. Ang pagsisimula ng araw sa lemon water ay hindi direktang nagde-detox ng atay, pero sumusuporta sa digestion at hydration. Kung regular kang gumagamit ng lemon, mag-comment ng lemon. Ang papaya sa maliit na halaga ay nakatutulong din sa digestion at nagpapababa ng inflammation, lalo na kapag paminsan-minsan at hindi sobrang hinog. Ang susi muli ay moderation. Kung karaniwan ang papaya sa lugar mo, mag-comment ng si papaya. Ang lahat ng prutas na ito ay may isang common factor. Nagbibigay sila ng nutrients nang hindi pinapahirapan ang atay sa fructose. Madalas inirekomenda ng mga eksperto na bumuo ng fruit intake sa paligid ng low sugar, high fiber options, lalo na para sa mga nagre-recover mula sa fatty liver, insulin resistance, o metabolic imbalance. Isa pang mahalagang prinsipyo, fruit timing. Pinakamainam kainin ang prutas sa mas maagang bahagi ng araw o pagkatapos ng activity, hindi gabi kung mababa na ang insulin sensitivity. Ang late-night fruit snacks ay madalas napupunta diretsyo sa fat storage. Kung kumakain ka ng prutas gabi-gabi, mag-comment ng tonight. Mahalaga pa rin ang portion control. Dapat kumplemento ang prutas sa meals, hindi ito dapat ang mangibabaw. Ang maliit na serving ay sumusuporta sa nutrition. Ang malaking serving ay nagdudulot ng metabolic load.
Kung nakain mo na ang prutas na iniisip more is better, mag-comment ng "Ye honest." Isa sa mga pinaka-epektibong strategy na inirekomenda ng clinicians ay fruit rotation. Kapag pare-pareho ang prutas araw-araw, tumataas ang exposure sa parehong sugar profile. Pinapababa ng variety ang overload at nagpapabuti ng micronutrient balance. Kung bukas ka sa pag-ikot ng prutas, mag-comment ng "rotate." Ang atay ay umuunlad sa diversity at moderation, hindi sa paulit-ulit. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang prutas, sa tamang oras, sa tamang dami, nagiging support system ang prutas sa halip na stressor. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang emotional side ng paksa na ito, kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng betrayal sa health advice, at paano muling mapagkakatiwalaan ang katawan at food choices. Manatili sa akin. Ngayon, maging tapat tayo, dahil ang kabanatang ito ay hindi lang tungkol sa biology, ito ay tungkol sa emosyon, tiwala, at frustrasyon sa pagsisikap maging malusog. Maraming tao ang naniniwala na ginagawa nila ang lahat ng tama. Kumakain sila ng prutas, iniiwasan ang soda, pinipili ang clean na pagkain. Nag-ehersisyo sila, natutulog ng maayos, minomonitor ang calories. At gayunpaman hindi tumutugon ang katawan nila sa inaasahan nila. Nanatatak ang taba sa tiyan. Bumaba ang enerhiya sa buong araw. Dahan-dahang tumataas ang blood sugar numbers. Masikip ang damit kahit na healthy ang pagkain. At dito pumapasok ang emosyon. Nakakaramdam ka ng frustrasyon. Nalilito ka. Maaaring may kasamang guilt, parang ang katawan mo ay traitor sa'yo. Tinitignan mo ang social media influencers, health blogs, at fitness magazines, at tila madali lang. Eat fruit daily. Bananas for breakfast. Smoothies are healthy. At gayunpaman, sa'yo wala ang epekto na inaasahan mo. Ang kalituhan na ito hindi kasalanan mo. Hindi ka bumabagsak. Tama ang intensyon mo. Sinusubukan mo lang maging malusog. Ngunit ang katotohanan, ang mabubuting intensyon ay hindi sapat para protektahan ang atay o metabolismo mo. Hindi iniintindi ng katawan ang intensyon, iniintindi nito kung ano ang natatanggap at paano ito pinoproseso. At kapag ang isang bagay na tila harmless, tulad ng saging na kinakain araw-araw, ay paulit-ulit na dumarating sa atay, tahimik na dumarami ang stress. Kung pamilyar ito sa'yo, mag-comment ng "I feel this." Ang emosyonal na bigat nito ay malaki. Nagsisimulang questionin ng tao ang sarili, sinisisi ang edad, hormones, o genetics. Iniisip nila, siguro ganito lang talaga ang katawan ko. Ngunit ang katotohanan, may patakaran ang biology, at sumusunod dito ang sugar, gusto man natin o hindi. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang kaalaman kaysa sa willpower. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang fructose, blood sugar, at liver stress, humihinto ang paninisi sa sarili at nagsisimulang gumawa ng mas matalinong desisyon. At may pag-asa. Dahil ang atay ay resilient. Ang fatty liver, insulin resistance, at metabolic stress ay pwedeng bumuti kung ayusin ang gawi, kahit na sa mga taong ginagawa ang lahat ng tama sa loob ng maraming taon. Isipin mo, maliliit, strategic na pagbabago, tulad ng pagbabawas ng araw-araw na high fructose fruit, pag-pair ng prutas sa protein, pagpili ng liver-friendly fruits, at tamang timing ng pagkain, ay maaaring magbago ng malaki sa kalusugan mo. Ang frustrasyon, kalituhan, at pagod mo ay mga signal, hindi parusa. Sinasabi sa iyo ng katawan mo, kailangan ko ng tulong sa pagproseso ng ibinibigay mo sa akin. Kung tumutugma ito sa iyo, mag-comment ng "You listening." Emosyonal, mapalaya ka sa pagtanggap ng katotohanan ito. Hindi mo kailangang matakot sa pagkain. Hindi mo kailangang makaramdam ng guilt. Hindi mo kailangang sundin ang bawat trend sa health tips ng bulag. Kailangan mo lang ng awareness, strategy, at respeto sa limitasyon ng katawan mo. Ang awareness na ito ay nagpapahintulot sa iyo na ma-enjoy ang prutas, enerhiya, at nutrisyon nang hindi sinasadyang pinapahirapan ang atay. Pinapalakas ka nitong gumawa ng mga desisyon araw-araw na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan,
hindi lang sa panandaliang cravings o social pressure. At narito ang huling emosyonal na insight, maraming tao ang natatakot na iwan ang healthy foods. Ngunit ang katotohanan, ang pagbabawas ng isang bagay na araw-araw nagpapahirap sa atay ay hindi depribasyon, ito ay kalayaan. Pinapalaya mo ang katawan mula sa silent overload. Pinipili mo ang kalinawan, enerhiya, at resilience kaysa sa mindless habit. Kung binuksan ng kabanatang ito ang mga mata mo, mag-comment ng i-awaken. Tandaan, ang kalusugan ay hindi tungkol sa perfection. Ito ay tungkol sa matalino, intensyonal na mga pagpili na kayang hawakan ng katawan mo sa pamatagalan. Sa susunod na kabanata, pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan at bibigyan ka ng final warning, actionable steps, at panawagan para protektahan ang atay mo simula ngayon. Manatili sa akin, kritikal ang susunod na kabanata. Ngayon, narating na natin ang huling kabanata, at dito nagtatagpo ang lahat, biology, panganib, emosyon, at pinakamahalaga, kung ano ang dapat mong gawin simula ngayon. Una, balikan natin ang ating natutunan. Ang mga saging, kahit karaniwang itinuturing na malusog, maaaring magpahirap sa atay kung kinakain araw-araw. Ang fructose sa saging ay halos buong proseso ng atay, at kapag paulit-ulit, nagdudulot ito ng pag-ipon ng taba, insulin resistance, at mga tahimik ngunit delikadong metabolic changes. Madalas itong nangyayari ng hindi halata, kaya pakiramdam mo ay ayos lang, habang ang atay mo ay tahimik na nag-struggle. Ngunit narito ang katotohanan na madalas hindi napapansin ng marami, resilient ang atay mo. May kakayahan itong gumaling kung igagalang mo ito, babawasan ang araw-araw na overload, at gagawa ng mas matatalinong desisyon. Ano ang dapat gawin? Limitahan ang araw-araw na mataas sa sugar na prutas. Masarap ang saging pero para sa karamihan, hindi ito dapat kainin araw-araw. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay ligtas para sa marami, lalo na kung malusog ka. Kung may concern sa atay, insulin resistance, o mataas na triglycerides, baka kailangan pang bawasan ang saging. Piliin ang liver-friendly na prutas. Berries, mansanas, citrus, at avocado ay mababa sa fructose at nagbibigay ng nutrients nang hindi pinapahirapan ang atay. I-rotate ang prutas at i-pair sa protein o healthy fats para bumagal ang sugar absorption. Bigyang pansin ang timing. Kumain ng high fructose na prutas pagkatapos ng physical activity, hindi habang nakaupo o gabi na. Mas epektibo ang atay sa pagproseso ng sugar kapag kailangan ito ng muscles bilang enerhiya. Tingnan ang ripeness at portion size. Mas mababa sa sugar ang bahagyang hilaw na saging. Isa medium banana ay sapat na, iwasan ang marami sa isang kain o madalas ay blend sa smoothies. Pakinggan ang katawan mo. Kung nakakaramdam ka ng gutom agad pagkatapos kumain, pagod, brain fog, o taba sa tiyan, ito ay mga signal na ang atay mo ay maaaring stressed. Huwag itong baliwalain. I-adjust ang habits mo ng naayon. Mag-isip ng pangmatagalan. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa extremes. Ito ay tungkol sa pagbuo ng habits na kayang hawakan ng katawan mo sa pamatagalan. Ang pagbabawas ng stress sa atay ngayon ay pumipigil sa malalaking problema bukas. Kung naintindihan mo ang lahat ng ito, mag-comment ng Yulaya ngayon. Maging tapat sa sarili, kung araw-araw kang kumakain ng saging sa loob ng buwan o taon, ito na ang wake-up call mo. Hindi ito fear-mongering, ito ay edukasyon. Ito ay pagbibigay sa iyo ng kaalaman na karamihan ay hindi natutunan hanggang huli na. Tahimik na sinusuportahan ng atay mo ang bawat function sa katawan, enerhiya, metabolism, hormone regulation, digestion, detoxification. Protektahan ang atay katumbas equals protektahan ang buhay mo, enerhiya, at kagalingan. Ngayon, narito ang action step mo. Simulan ngayon. Bawasan ang araw-araw na mataas sa fructose na prutas, piliin ang liver-friendly alternatives, ay monitor ang reaksyon ng katawan, at i-pair ang prutas sa protein o healthy fat. Maliit na hakbang, pero sa loob ng linggo at buwan, malaki ang epekto sa liver stress at overall health. At huli, tandaan, ang kaalaman na walang aksyon ay sayang.
ay share ang natutunan mo sa isang taong nagtitiwala sa payo mo. Hikayatin ang kaibigan o pamilya na suriin ang kanilang fruit habits. Mas mabilis kumalat ang awareness kaysa sa sakit. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay smash ang thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. Dito mo patuloy na matutunan kung paano palakasin ang katawan, iwasan ang mga hidden health traps, at gumawa ng smart choices na pamatagalan. Mag-comment sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood, gusto kong malaman bawat isa sa inyo na kumikilos ngayon. Tandaan, ang healthy eating ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa trends, ito ay tungkol sa pakikinig sa katawan mo, pag-unawa sa biology, at pagrespeto sa atay mo. Kung committed ka simula ngayon, pasasalamatan ka ng future self mo. At ito ang pinakamahalagang health decision na magagawa mo. Mag-comment ng nilaya kung handa ka ng protektahan ang atay mo simula ngayon. Ito na ang pagtatapos ng video, ngunit simula pa lang ito ng journey mo patungo sa mas matalinong, mas ligtas na nutrition. Gamitin ang kaalamang ito, ipatupad, at panoorin ang pagtaas ng enerhiya, focus, at kalusugan mo. Karapatan mo ito. Karapatan ng atay mo. At nakasalalay dito ang buhay mo. Thumbs up, subscribe, at ipagpatuloy natin ang journey na ito dito lamang sa Gintong Sustansya.